Praise. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning po. Yan. Yan. Bati po tayo sa ating mga katabi this morning. Thank God that binigyan niya po tayo ng another morning to celebrate and to celebrate His presence, His love sa buhay ng bawat isa. And, that we're able to see yung mga family members natin. Though may mga problems po this past few days, this past few weeks, pero yung grace po ni God yung nagtatayo talaga sa atin para mag-continue tayo sa Kanya. Continue na purihin po siya. Okay po? So again, magandang magandang umaga mga kapatid. So this day po is start po ng new month, October 4. Ay, October 5 po, no? Sorry, naka-US time po ako. Pasensya, naka-October 4 po yung laptop ko. October 5 po, sorry po. Sabado pa lang po sa US ngayon, pero gabi. Yan. Naka-Central Time po ako, alam ni Kuya. Sige po, kung may mga Bible po tayo, samahan niyo po akong basahin yung ating pong call to worship. Makikita po natin sa Psalms chapter 69, verses 30 to 36, naka-NIV version po ako. Sabi po dito, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox, more than a bull with its horns and hooves. The poor will see and be glad. You who seek God, may your hearts live. The Lord hears the needy and does not despise his captive people. Let heaven and earth praise him, the seas and all that move in them. For God will save Zion and rebuild the cities of Judah. Then people will settle there and possess it. The children of his servants will inherit it, and those who love his name will dwell there. So mga kapatid, tayo po yung manalangin ngayong umaga. Let's open our hearts and minds and feel the presence of our God this morning. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po pagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, ang lahat ng gumagalaw at may buhay sa mundong ito. Panginoon, kayo po ang aming hari at kami po ang inyo pong mga servants, Lord. Pagpalain po at purihin po at itaas po ang inyo pong pangalan. Patuloy po, Panginoon, na kami po ipatawarin niyo sa aming mga pagkukulang sa araw-araw, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, sa umagang ito, gabayin niyo po yung aming mga kapatiran na papunta pa lang po dito, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming mga isipan. At kayo lang po yung maitaas sa aming mga buhay, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat din po sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kapatid na nandirito, ang aming mga pastors, ang aming mga leaders. Panginoon, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, bigyan ng katalinuhan, Panginoon, ng wisdom at pagmamahal upang ma-share namin ito sa bawat tao na aming mga kasalamuha. Maraming salamat sa inyo pong pagmamahal sa amin, Ama. Kayo po yung maggabay sa aming pananambahan today, pag-aawitan at pakikinig po ng inyo pong mga salita. Lord, muli po itinataas po namin ang lahat ang meron kami, and even our lives, Lord. We owe it this all to you. In the mighty name of Jesus. Amen. Tayo na po tayo, mga kapatid, at ngayon naman po awitan po natin ating Panginoon Diyos. Tayo na pong maghandog ng ating mga papuring awit sa ating Panginoon. Umawit po tayo ng buong pagmamahal sa ating Diyos upang siya ay masamba natin sa espiritu at katotohanan.
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son us weary, sent Him to die, my scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen, Lord.
servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Just as I am, without one plea, but thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, and waiting none to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou dost abound with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, poor, wretched, blind, sight reaches healing of the mind. Yes, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive with welcome pardon, cleanse, relief, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. For last song, let's sing Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, you soldier
him that overcomes, so a crown of life shall be. He will, the King of glory, shall reign eternally. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, dadakilahin sa pananambahang ito. Ikaw nawa ang makita namin, madama, Panginoon, na kumikilos, niyayakap kami sa aming kapagalan at nagwiwika ng mga salita ng magagandang balita upang kami ay lalong mapagpala, lalong humayo, lalong taglay yung kapangyarihan, yung kalakasan, yung katapangan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Bless us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Ama naming Diyos sa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba, niluluwalhati, dinadakila, pinasasalamatan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo po sa amin. Salamat po sa nagdaang buwan na nakalipas, na kami po ay inyong ginabayan, iningatan at biniyayaan. Lord God, maraming salamat po sa panibagong buwan na naman po ito, na kami po ay umaasa na patuloy niyo po kaming gagabayan, proprotektahan at bibiyayaan. Ama namin Diyos, maraming salamat po dahil sapat po ang inyong biyaya, Lord. Hindi po kayo nagkukulang. Patuloy ang inyong katapatan, Lord God, dahil hindi niyo po kami iniiwan. Lord, salamat po. At kayo po aming Diyos na buhay, ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay may lalang ng langit at lupa, ay may kontrol ng lahat. Salamat po, Lord God, dahil kami po ay pumupuri, nananampalataya at dumadakila sa inyo. Salamat po sa pagpili niyo sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Dahil patuloy niyo po kami binibigyan ng kalakasan, kasiglahan, ng kakayahan, Lord God, ng kalakasan upang kami patuloy na umapit sa inyo at manampalataya. Lord, salamat po sa mga tinig na binibigyan niyo upang masabi po namin, bagamat kulang po ang salita, upang kayo'y papurihan at pasalamatan. Lord, salamat po. Salamat po sa presensya niyo, Diyos ko, sa simbahang ito, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa mga kapatiran. Lord, salamat po hanggang sa mga kapatiran namin nasa ibang lugar, sa malayong bansa, Lord God. Salamat po sa presensya niyo. Panginoon, pinupuri ka po namin ng buong puso, Lord God, dahil alam po namin na kayo lamang po ang tanging purihin, dapat purihin, sambahin, dahil kayo po ang nag-iisang Diyos na bubuhay sa mundong ito hanggang sa kabilang mundo. Lord, salamat po. Hindi na po namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan, subalit patuloy po namin gagawin ito upang ipaalam sa inyo ang aming habang buhay na utang na loob dahil kayo po ay inyong niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala, maging sa aming mga naisip na sabing hindi po namin dapat sinabi, Lord God, dahil hindi po kalugod-lugod sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming kahinaan, Lord God. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na hindi po namin nagawa o nasabi na dapat ginawa at sinabi po namin. Patawarin niyo po kami dahil hindi po namin lubusan nagagampanan ang mga bagay na dapat po namin ginagampanan kung kaya't kami narito pa rin po sa lupa. Lord God, patawarin niyo po lahat ng aming pagkakasala. Maging ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga magulang, kapatid, kaibigan, kamag-anak, mga kapitbahay,
mga Iglesia ni Cristo, Katoliko, mga atheist, Lord God, patawarin niyo po ang mga Muslim, mga Hudyo, Lord God, sa lahat ng aming pagkakasala. Diyos ko, maraming salamat po. Dahil napakahaba po ng inyong pasensya, na ang inyong pagpapatawad na laging nandyan upang ibigay sa amin sa sandali ng aming pagpanunumbalik at paghingi ng tawad sa inyo. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Ama naming Diyos, dalangin din po namin ang lahat po ng aming pangangailangan, Lord, sa araw-araw. Dalangin po namin ang mga bagay na gumagambala, gumugulo sa aming isipan, Lord God. Uwiin niyo po at alisin ito. Alisin niyo po ang lahat ng mga ito, Lord God. Ang mga masasamang espiritu na gumagala, mayat maya, Lord, upang kami tuksuhin, gambalain, at guluhin, Lord God. Alisin niyo mga alalahanin nito, Lord God. Kayo lang po ang makagagawa nito. Kayo lang po makapagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan upang hindi po kami maligaw ng landas o maguluhan, Lord God, sa lahat mga nangyayari sa kapaligiran at sa lahat po ng aming mga pangailangan. Bigyan niyo nga po kami ng makakain sa araw-araw, ng tubig, ng gamot, vitamins, ng pera, elektrisidad, gamit, internet na kailangan po namin sa araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Ama naming Diyos, sa inyo lang po kami nananalangin, sumasamba, humihingi, naninikluhod. Lord God, sa inyo lang po kami aasa. Dahil sa inyo lang po manggagaling ang lahat. Salamat po, Lord God, sa mga ginagamit yung mga tao, mga hinihipo yung mga puso at isipan upang tumulong sa mga kapatiran, sa aming mga pangangailangan. Ganun din po, Lord, salamat po sa pusong binibigay niyo sa amin na maging mapagbigay, matulungin, at hindi maramot, Lord God. Patuloy niyo mo kaming bigyan ng kakayahan upang makatulong sa aming kapwa, sa aming kapatiran, sa aming simbahan, at mag-provide po sa lahat po ng pangangailangan ng aming pamilya. Manaming Diyos, tulungan niyo rin po kaming mga magulang, Lord, sa pagpapalaki sa aming mga anak. Lord, nagkalat po ang mga masasamang tao, Lord God, masasamang impluensya, masasamang bisyo. Lord God, loobin niyo po na ang mga anak namin na mga nagbibinata, nagdadalaga, Lord God, na makasumpong po ng mga tao, Lord, na hindi po magdadala sa kanila sa kapahamakan o sa lahat ng masamang bisyo. Loobin niyo rin po na magkaroon sila ng relasyon sa ibang kapwa nila, mga kabataan, kung ito po ay yung kalooban. Naway sila po yung maging kapwa Kristiyano, Lord God, upang hindi po sila madala sa anumang kapahamakan. Ama namin Diyos, tulungan niyo rin po sila sa kanilang pag-aaral. Ganon din po kami sa aming pagtatrabaho, sa aming mga gawain, sa aming tungkulin. Bigyan niyo po kami ng gabay, karunungan, ng kaalaman, kakayahan, kahusayan, ng interes po sa lahat ng mga ito. Loobin niyo po na makapag-focus po kami, makapag-concentrate upang hindi po kami magkamali. Loobin niyo po rin po na hindi kami maging malilimutin, Lord God. Maging ang aming mga anak na mas bata sa amin ay nagiging malilimutin na rin po, Lord God. Loobin niyo po na makapag-focus po kami sa aming mga ginagawa, sa aming tungkulin, sa kanilang pag-aaral. Ama naming Diyos, dalangin din po namin, Lord, na bigyan niyo po kami ng guidance and wisdom, Lord God, sapat upang hindi po kami malinlang ng mga naglalabasan po lalo na sa social media, Lord, na napakarami pong mga fake news, yung mga trolls po na ginagamit ng mga masasamang tao, Lord God, upang ang mga tao ay madaling malinlang, Lord God. Loobin niyo po na kami po ay maging matalino sa lahat po ng mga ito upang kami hindi maligaw at tunay na malaman ang mga dapat naming alamin upang ang katotohanan po ang aming masundan, ang aming masuportahan.
Manaming Diyos, bigyan mo po kami ng liwanag ng pag-iisip sa sandaling kami didimla ng pag-iisip. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa, mahabang pasensya, ng kahilahunan, pagpapatawad, pagpapakumbaba, ng pagmamahalan, Lord God, ng pagdadalanginan, pagdadamayan, Diyos ko. Manaming Diyos, palakasin niyo po aming pananampalataya sa inyo. Ganun din po aming pananalig, pagtitiwala at paniniwala. Panginoong Diyos, salamat po. Maraming salamat po. Patuloy niyo po kami ingatan, Lord, hawakan, samahan sa lahat ng sandali, gabayan niyo po kami, Lord. Kayo po ang manguna sa amin, Lord God. Tulungan niyo po kami sa bawat pagdidesisyon dahil madalas po kaming nagkakamali sa aming pagpili, sa aming pagdidesisyon, Lord God. Akala po namin ay tama, subalit hindi po pala ito ang nais niyo. Hindi po pala ito ang inyong kalooban. Loobin niyo po na maging kalooban niyo ang aming panalangin, ang aming kahilingan. Lord God, patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan, Lord God, sa bawat saglit po. Napakadami pong tukso, napakadami pong mga panlilin lang ang ginagawa ang kaaway, Lord God. Na kung wala po kayo sa amin, kung hindi niyo po kami sasamahan at gagabayan, tutulungan, Lord God, napakadali po namin magkakasala. Lord, kaya patatagin niyo po kami, Lord God, sa mga pagsubok, Lord, na binibigay niyo, Lord, na natutunan na namin, Lord God. Loobin niyo ito'y magamit namin upang kami patuloy na maging matibay, Lord God, sa pananampalataya sa inyo. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Diyos ko, tulungan niyo po ang aming bansa na patuloy na gumugulo, patuloy na nagiging mahirap ang aming sitwasyon, Lord God. Patuloy po na dumadami, Lord, yung mga lumalabas na panlilinlang, mga pangungurakot, Lord God. Lord, pigilan mo sila, Lord. Kailangan po ang makakagawa ng paraan, Lord, upang matigil na po ito. Upang mapalitan na po ang sistema na bumubuo sa aming pamahalaan mula taas hanggang sa pinakamababa po, Lord God. Ipuin niyo po ang lahat ng mga mundo na ito, Lord God. Kayo po ang gumawa ng paraan upang sila'y matuwid ng landas. Ano man po ang inyong kalooban, Lord God, ito po rin po ang aming nais, Lord God. Kayo po ang masunod, Lord God, hindi po ang aming nais. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan. Tulungan niyo rin po yung mga tao, Lord, mga ministries, mga pastor, mga preacher, Lord, sa lahat ng bansa. Maraming salamat po sa tulong niyo sa mga taga-Nigeria, Lord, mga 35 na mananampalataya kasama ang kanilang pastor, Lord, na ginugulo at naispatayin ng mga hindi sumasang-ayon sa kanilang pananampalataya. Subalit, ginawa niyo po ang nararapat, Lord. Ang kapangyarihan niyo, pinakita niyo sa kanila upang sila'y maligtas. Sa loob ng 46 na minuto, Lord God, pinakita niyo ang kapangyarihan niyo upang hindi matuloy ang pagpatay sa kanila. Salamat po, Lord God, dahil mula noon hanggang ngayon, Lord, pinamamalas niyo ang kapangyarihan niyo. Tunay na buhay po ang aming Diyos na pinanampalataya, Lord. Tunay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord God. Bagamat kami po ay handa ibigay aming buhay para kay Jesus, Lord, nandiyan po kayo upang gawin ang nararapat kung nais niyo pa po kami na patuloy na manatili dito sa mundong ito upang maging ilaw at asin sa mga nadidimlan, Lord God, sa mga naliligaw ng landas. Lord, salamat po. Maraming salamat. Patuloy niyo pong tulungan kami, Lord. Tulungan ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Ang aming mga pamilya, mga mag-asawa, mga anak, Lord God, mga magulang, kapatid, mga kaibigan, mag-anak, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga katrabaho, Lord, mga dating katrabaho,
maging Lord, ang mga naming nakakasalamuha, Lord God. Tulungan niyo po sila na makakilala at tumanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, kayo lang po ang makapagbibigay ng grasya ng kaligtasan, Lord God. Lord, loobin niyo po na maging ah, madali na po ito dahil alam po namin, Lord, hindi po namin batid kung kailan ang pagbabalik ni Hesus Kristo. Tanging kayo lamang ang nakababatid nito, Lord God. Naway hindi po maging huli ang lahat para sa aming mga mahal sa buhay. Lord God, kayo na po ang bahala. Tinataas din po namin ang aming pananambahan ngayon, ang mga naglilingkod, ang lahat ng ministries po na gumagawa upang patuloy na maisagawa ang pananambahan na ito ng talagang kayo po ang maitataas at mapapapurihan. Salamat sa mga kahusayan, Lord, sa mga binibigyan niyong kagalingan sa kanila, Lord God. Lord, ganun din po ang magsasalita sa araw na ito, Lord God. Hawakan niyo po siya. Lord, hipuin niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng gabay at karunungan, Lord God, kaalaman. Lord, ang puso, Lord God, na talagang may naisin na mapatbuti ang mga kapatiran. Salamat po, Lord God. Kayo po ang aming sinasamba at pinasasalamatan at itinataas. Sa inyo nga po manggaling ang bawat salitang manggagaling din po sa aming pastor or preacher sa araw na ito, Lord God. Kayo na po ang bahala sa kanyang pamilya upang hindi po magambala ang kanilang pananampalataya. Lord, maituon nila ang kanilang atensyon sa pananalangin, pag-aaral po ng inyong salita. Lord God, kayo po mag-bless po sa kanilang buong pamilya, Lord God. Maraming salamat po sa lahat po ng ginagawa niyo po para sa amin. Itinataas po namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muna tayong lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at manigong bagong buwan. Kinabahan kayo, Pasko na. Pero, malapit ng Pasko bilang mga Pilipino. At isa na namang bagong buwan na palapit tayo ng palapit sa Disyembre. Pero if you also look back sa mga nagdaang buwan, ang dami pong pangyayari, Bago pa magtapos ang Septembre, talagang may pahabol pa ng mga kalamidad at ating patuloy na ipanalangin. Lalo na yung mga kababayan natin sa Cebu, kung saan galing po ang mga aking mga pamilya sa father's side. Let's continue to lift them up in prayer. Even sa maraming pangyayari noong September, even hanggang ngayon, And we're hoping na sana, kagaya ng panalangin ni Kuya Anton, that the truth, justice, and the integrity of our country shall prevail. At kaya ako naman binanggit yung integrity dahil yun ang ating pag-uusapan sa buong buwan na ito. We have a new theme and it's called Everyday Integrity. Integridad para sa pang-araw-araw o di kaya araw-araw na integridad. Ibig sabihin, hindi yung integridad na nasa karir lang, o integridad na dahil sikat ka, kundi integridad na makikita bilang isang Kristiyano na pinupursu natin personally and at the same time, pinupursu natin sa lahat ng pakikitungo natin sa ating mga kapwa at sa kung ano mang ginagawa natin. Ang definition natin madalas sa integridad is kung may nakakakita man o wala, ay mananatili kang tapat. Well, this is a problem sa marami, sa mundo, but at the same time, nakikita din natin ito nagiging struggle sa ating bilang mga Kristiyano, sa mga leaders, sa iba't ibang mga Christian organizations, Christian churches, and even yung simpleng mga membro ng mga simbahan. We sometimes or oftentimes struggle with everyday integrity. But of course, alam naman natin na walang perfect Christian, walang perfect leader. So, kagaya nga ng aming interaction sa elders, this is not about being perfect. This is about defining what is actually integrity sa isang
Kristiyano na merong pananampalataya sa Diyos. And that is what we're going to look at. So this message will serve as an introduction sa ating mahaba-haba na naman at mahalagang usapin tungkol sa integridad ng isang Kristiyano. The word itself, no, integral, napakaganda ng word na integral. In fact, meron kaming ministry na tinatawag na Integral Mission. I'm a member of Micah Philippines, and isa sa mga emphasis ng Micah Philippines is integral mission. Meaning, it's not just a mission about words, or just talking. It's facilitating, promoting, advocating, helping other people to pursue mission in a holistic manner. So, holistic siya. So, parang nung nakaraan, holistic spirituality, holistic well-being, ito naman ay sa karakter ng isang tao. Hindi lang yung well-being niya. This is now the character of the person. Why? Why is this a problem? Because sa maraming pagkakataon, sa simbahan man o sa labas ng simbahan, sa politics, sa company, sa komunidad, we can see that there's a problem. The character of, or the nature of being, or having integrity is, kumbaga, may struggle siyang i-uphold. Why? Kasi ang temptation is to be pragmatic. What works? Kaya niyang gampanan eh. Di bali na yung karakter niyan. Di bali na kung ano yung record niyan. Mukhang pabor sa atin yan ngayon eh. Kaya niyang gawin ang kailangan natin. Di bali na ganito yung background niya. Kunin na natin yan bilang leader. O kaya, makipag-partner na tayo dyan kahit na medyo may shady business siyang ginagawa. Or, sometimes we look up to a person who is popular or a movement na sikat. Uy, dyan tayo umanib kasi sikat. Magagarbo yung mga ganap. Pogi yung mga tao. Yung mga leader, O kaya, ganda manamit. Or popular. It's a popular name. May branding ang kanilang mga kaganapan ng kanilang ministry, kung ministry man ito. Or sometimes, which is often very subtle, yung hindi natin napapansin na dito tayo nadadala, people focus on the skills or the knowledge of a person. Magaling yan eh. Ang dami niyang alam. Pag mas marami siyang sinasabing magaganda pakinggan, I think that's our leader, or that's a good person. Maniniwala ako sa kanya kasi magaling yan eh. Magaling siya magsalita, magaling siya kumilos sa kanyang trabaho, This is subtle. Why? Because skills and knowledge are actually important. At mabubuting mga importanteng mga kalidad na dapat meron ng isang tao. But, kung walang integridad, kahit mayroon pang skills yan o knowledge yan, it will still fall short from the principles na tinuturo sa atin ng Biblia. From the holiness and the integrity na isiniset sa atin na dapat nating sundan bilang mga Kristiyano. Kung sisilipin natin, sa totoo lang, ang integridad ay hindi lang naman pang Kristiyano na salita. But of course, iba-iba itong definition. Sa Oxford Dictionary, sinasabi doon that it's the quality of being honest and having strong and moral principles. That's right. It's a good definition. And still, kailangan natin itong tignan sa lente ng Biblia. Again, sabi din ng Oxford, it's moral uprightness, which is really a nice definition still. And then lastly, sinasabi ng Oxford Dictionary, the quality of being honest and having, hindi pala. Sorry, umulit ito. Wholeness, Wholeness, having the state of being whole and undivided, which is actually very close sa ating i-discuss sa umagang ito, but titignan natin siya sa lens ng Scripture. We'll approach this topic from the Bible dahil sa Biblia makikita natin yung mga katuruan, mga ehemplo na dapat sundin natin bilang mga taga-sunod ni Kristo.
At dahil dyan, inaanyayahan ko na po kayo sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Napakaiksi lang po nito. Especially, this will introduce us to the concept of integrity mula sa perspektibo at mga circumstances, konteksto at mga pinagdadaanan ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Babasahin ko po mula sa NIV. At ang sabi po ni Paul sa verse 12, "Now, this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, with integrity and godly sincerity. We have done so relying not on worldly wisdom, but on God's grace." Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Nag-decide ako, medyo matagal-tagal ako nag-decide kung anong translation yung gagamitin ko both sa pag-aaral at sa pag-preach ngayon. Dahil merong konting textual variety dito sa iba't ibang manuscripts. And of course, nagresulta siya sa iba't ibang ding translation. But there's a good reason kung bakit gagamitin ko ang NIV ngayon sa simpleng passage na ito. Well, ang 2 Corinthians po, as some of you may have already known, it's the 4th letter. What we have in the Bible, we have 1 Corinthians and 2 Corinthians, pero it's actually 4 Corinthian letters, or 4 letters na naisulat na ni Paul. Na before 1 Corinthians, meron siyang isinulat na isang letter pa. Ang tawag yata doon is the previous letter na binanggit niya. And then 1 Corinthians. Then after 1 Corinthians, may tinatawag na the severe letter. Meaning, isang letter na pinadala ni Paul na kung saan binuhos siya doon yung kanyang galit. At nabanggit niya rin ito dito sa 2 Corinthians. Dahil ang 2 Corinthians na letter ay pang-apat niya. Why am I saying this? I'm saying this because it tells us kung gaano kaseryoso itong back and forth na relationship ni Paul with Corinth. Dahil very remarkable ang simbahan na ito, hindi lang dahil sa malaki ito, kundi dahil sa magulo ito. And even the character of Paul was being attacked dahil sa dami ng kaguluhang kaganapan dito sa 2 Corinthians, sa Corinth. And sinulat ito ni Paul right after mag-cancel siya ng kanyang ng kanyang travel papunta doon sa Corinth. He felt led by God na wag muna tumuloy dumaan sa Corinth. Magpadala pa tayo ng isa pang sulat bago ako pumunta dyan to set things straight bago ako humarap sa kanila. Paul is actually exercising self-control and wisdom sa ginagawa niya. But still, it's a letter written in sorrow. Sinulat ito ni Paul na punong-puno ng mabigat na kalooban. Malungkot siya habang sinusulat niya ito. And of course, medyo nakaka-move on na siya mula doon sa tinatawag na severe letter, yung pangatlong letter. Ito yung pang-apat. Pero ramdam natin ang kanyang kabigatan. Ramdam natin ang kanyang argue in a way na parang kailangan niyang depensahan ang ebanghelyo dahil nakakabit ito sa kanyang karakter. So, itong binasa natin is just one verse, pero ito yung umpisa ng laman ng kanyang mensahe, hoping na maayos pa ang kanilang relationships bago siya humarap sa kanila. At he starts making his own defense, Pinagtatanggol niya hindi sa paraan na minamanipulate niya, kundi he appeals to what they already know. Alam niyo to Pinapaalala niya lang ang kanyang karakter at nakakabit sa kanyang karakter ang kanyang ministry dahil malaking bahagi ng spiritualidad at pananampalataya ng Corinthian church ay si Pablo at ang kanyang ministry at ang kanyang mga kasamahan na naglingkod sa Corinth, and of course, ultimately, nakaangkla sa ebanghelyo ang integridad ng
karakter ni Apostol Pablo. And yet, makikita natin, sabi niya, this is our boast. Now, baka sabihin natin, ay pwede pala magyabang o mayabang pala si Paul. Now, of course, this is more of confidence. And we will realize later bakit confident si Paul. Baka kasi dalhin natin yung categories natin ng confidence and ng boast na word doon sa kultura nila, sa panahon nila. It's a different culture, it's a different context. And so we can say that it's a confident claim. Yung sigurado ka, tiyak ka na sa sinasabi mo. And mahilaman natin yun mamaya, yung integridad ni Paul and yung purity niya, na sinasabi niya, kahit na merong kabigatan. Ano yung kabigatan na yun? I've mentioned that there are people attacking his character. People spreading fake news about him. People assassinating his character, na uso rin ngayon to bring down people. Gossips and basta misinformation and disinformation, ginawa na yun. Ginagawa na yun panahon pa rin. Kahit si Paul hindi nakaligtas dyan. And Paul is confident na siya ay naka-align sa tamang landas ng Diyos. And of course, we will later realize. Mula dito sa sinabi ni Paul, sa isang verse lang na ito, we will look at and we will learn from it 3 P's. Hindi 4 P's kasi hindi tayo pasado yata sa 4 P's. Kahit na maghirap na tayo. 3 P's lang. The practice of integrity, the perseverance of integrity, or with integrity, and the provision of integrity. Yung pag-practice nito, pamumuhay nito, or ano ba itsura nito sa yung definition nito, yung pag-persevere nito, may integridad ka lang ba kapag komportable? Pag wala na, illegal na tayo. Hindi, joke lang. Gagawa na tayo ng mga shortcuts, at nagko-kompromiso na tayo. And then yung pangatlo is yung provision. Saan ba nagagaling ang integridad? Kaya ba natin itong i-maintain with our own, especially as Christians? Siguro sa iba, pwede kapag hindi ka Kristiyano o sa ibang konteksto. But being Christians, how can we maintain integrity? Or how do we even have integrity? Una, the practice of integrity. Ano ba itsura nito? Pag pinipractice natin ito, ano ba yung definition nito? Kanina sabi natin, from the dictionary, it is the quality of being honest or meron kang moral principles or buo ang yung pagkatao, integral. Kaya na sinasabi natin ito sa, yung integrity of the, for example lang, yung Congress. Kapag okay ang integridad ng Congress, mapagkakatiwalaan nito at nagpo-function ito ng maayos. Pag okay ang integridad ng Senado, pag okay ang integridad ng bansa natin, nagpo-function ng maayos ng bansa at nagpo-progress ito, especially for the benefit of the Filipino people. So that is also applicable to this dictionary meaning, na kapag ang tao ay may integrity, mapagkakatiwalaan siya, meron siyang maayos na moralidad at nagpo-function siya ng buo, ng buo. But that's the dictionary and nothing wrong with that. Pero ano ba itsura nito pag Kristiyano ka? Well, in the Bible, marami ring paraan para i-describe siya. In fact, pag tinignan mo yung word na integrity sa translation ng English at hahanapin mo, yung translation ng word na integrity from the original Hebrew and Greek text, iba't iba. So there is no one way to actually look at integrity, but there is a family of meaning. Maraming iba't ibang meaning na magkaka-related, family, pag nakakabit sa word na integridad. Ano ba ang isang Kristiyanong may integridad? At sa araw na ito, dahil binasa natin si Paul, ang magpo-focus tayo sa sitwasyon ni Paul. Kaya ako naman ginamit yung translation na NIV ay dahil sa ibang translation ang mababasa nyo instead of simplicity or integrity, ang mababasa nyo ay holiness. Check nyo nga po yung translation ninyo kung mababasa nyo yung word na holiness. Now, that's a good word. Banal. Kabanalan. Talagang maganda yan. And that can be found in other manuscripts na na-translate from hagios na word to holiness. But there are other manuscripts na hindi necessarily less reliable
na ang nakalagay na word doon is hapluos, na matatranslate natin to simplicity, straightforward, or wholeness, or integrity. And we will prefer that because of the context and situation ni Paul. Integrity. Yung word na haplos, if you can remember, diniscuss ko yan sa Matthew chapter 6 nung sinasabi ni Jesus, if the eye, yung mata, if your eyes are sound, naalala niyo yan? Sabi ni Paul, do not lay your treasures dito sa mundong ito na masisira lang din, but lay your treasures in heaven. And then, may mga sinabi pa siya tungkol sa pera or sa treasure. And then sabi niya, if your eyes are sound, na lagi kong sinasabi na very interesting or nakaka-confuse kasi bakit naman biglang mata, tapos biglang maayos na mata. Yung sound doon o yung maayos na word doon, nandun yung word na haplos. And that is translated to integrity or wholeness or being sound. Being simple, whole, and pure. Sabi ni Mark Seyfried sa commentary ng Corinthians, 2 Corinthians, it conveys the idea of simplicity. At simplicity doesn't mean na parang simple ka manamit. Of course, yun din yung ibang definition. Pero ang tinutukoy dito is yung wala kang ibang kompromiso. Hindi ka magulong tao, you're simple. And there's also wholeness, sabi ni Mark Seyfried. Meaning, consistent ka. Lahat ng bahagi ng pagkatao mo may consistency. Hindi necessarily perfection, but consistency. And purity. I want to discuss muna kung anong klaseng purity yan. But of course, kasama dyan yung purity ng pagiging blameless ka, but there's more to it. Mamaya, di-discuss natin. Sabi ni Mark Seyfried, the apostle claims to have acted with singleness of heart, without duplicity in his dealings. Yung akala mo yun talaga yung intention niya, pero meron siyang hidden agenda. Hindi ganun si Paul. Or hindi ganun na integridad na meron si Paul. Hindi siya nang mamanipulate. People are actually less yung walang integridad na tao ay nang mamanipulate. At paano ka i-manipulate? Not by saying wrong things, but by hiding his agenda with things na ipipresent niya as katotohanan, or ito talaga yung intention ko, pero sa loob-loob, hindi maganda ang kanyang intention. But Paul, he acted with purity of heart and mind that seeks their good. Ito yung definition ng integrity na makikita natin sa sinasabi ni Paul. I am confident of this. This is my boast. Yung konsensya ko, tiyak ako dito na ang pakikitungo ko sa inyo, sa mga tao, sabi ni Paul, I have conducted myself in the world. Or sa mga tao, sa mga nakakasalamuhay, and especially sa inyo. Parang sinasabi ni Paul, kayong mga taga-Corinth, alam niyo to kung paano ako nakitungo sa mga tao, at lalong-lalo na sa inyo. Ang taong walang integridad, hindi pwede magsabi, kilala niyo ako Oo nga, kilala nga kita Minsan nga, hindi na kailangan sabihin Minsan, kunyari, may magsasabi, ako, ganito ako ganito. Tapos may bubulungan sa likod, kilala ko yan. May integridad ba yung ganun tao? Kapag nakakarinig ka ng mga nagbubulungan, kilala ko naman yan, hindi naman yan ganun At sabi ni Paul, kilala niyo ako. You know how I relate with people, and especially with you. Kung ano man yung naririnig yung atake sa karakter ni Paul. Sabi ni Paul, kung ano man sinasabi ng iba tungkol sa akin, kayo alam yung katotohanan. I have conducted myself with you with integrity and godly sincerity. May integridad at may sinseridad. Yung sincerity dito is more of pangpatibay pa ng salitang integridad. Kasi ang walang sinseridad ay walang integridad. Paul was authentic.
tunay ang kanyang pakikitungo. He wasn't even hiding yung kanyang mga pinagdadaanan. Now, this is one of the aspects na dapat natin pakakandandaan ng mga kapatid when it comes to integrity in the Bible. Na sometimes people hide their struggles kasi ayaw nilang malaman, ayaw masira ang kanilang karakter kaya tinatago yung problema sa buhay. I will try my best to be okay. I will hide my family problems. I will hide my needs. Lagi kong ipipresenta ang best impressions or best me. Ano? Never akong magsasabi ng problema. Never ako magpo-post sa social media ng mga bagay na hindi masaya or mga imperfections ng paligid or na imperfections ko. Kasi ayoko masira integridad ko. No, that's not what the Bible is saying. Sabi ni Paul, kilala niyo ako eh. Bakit naman sinasabi ni Paul yan? Well, if you read 1 Corinthians, kung may access lang tayo sa pinakaunang Corinthian letter at sa pangatlong Corinthian letter, but what we have is 1 and 2 Corinthians. At makikita nyo, Paul wasn't even pretending. Paul presents every aspect of his life and ministry. Maging yung mga pagkakataong muntik na siyang mamatay. Mga pagkakataon na walang-wala na siya. Even his struggles. Nasabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko alisin yan. My grace is sufficient for you. In fact, bago niya sabihin ito na sabi niya, I am confident, my conscience testifies. Bago niya sabihin ito, sa mismong chapter 1, yung passage before ito, sabi niya, we do not want you to be uninformed. Or in other words, gusto kong malaman nyo na about the troubles we experienced in the province of Asia, sa verse 8, bago to. We are under great pressure far beyond our ability to endure. Kung walang integridad si Paul, sasabihin niya, kayang-kaya namin i-endure yan. At sabi ni Paul, naku, sobrang daming pressure. Higit pa sa kakayanan namin. That's integrity. So that we despaired of life itself, sabi niya, halos wala na kaming buhay. We have received the sentence of death, sabi ni Paul. Ang daming struggles ni Paul. But of course, he maintains that he has integrity kahit na yun ang mga nangyari sa buhay niya. Hindi niya itinago ang kanyang mga problema at mga pinagdaraanan. In fact, kayang-kanyang banggitin yun and say to everyone in Corinth, kilala niyo ako. Kilala niyo ako. So mga kapatid, for Paul, integrity is being whole. Being pure sa kanyang motibo. Sabi niya dito with integrity and sincerity, especially in my relations with you. And then, kapag binasa natin yung buong 2 Corinthians, he was actually saying na, ginagawa ko to dahil sa paglilingkod ko sa inyo. Dahil gusto ko kayong lumago. Gusto ko kayong mapabuti. The purity of his motive. Sabi ko kanina, it's more than just yung purity ng karakter mo, yung purity mo na, yung piety mo, which is really important. But yung integrity is also about puro ang motibo mo. Kung anong sinasabi mo na purpose o goal mo para sa tao, totoo yun. Hindi yung at the back of my mind, gusto mo lang talaga siyang i-convert. Or at the back of my mind, gusto mo lang siya i-manipulate na malaki magbigay yan O baka matulungan ako in the future nitong taong to. O magandang membro yan sa simbahan dahil malaki magbigay. O dahil sikat. O marami siyang kakilala, mahahatak natin, dadagdag yung members natin. I'm not making this up. These are real temptations na nangyayari sa mga simbahan. These aren't even rare. These reasons are even common kung bakit nagkakaroon ng problema sa integridad. Walang purity ng motibo.
For Paul, it's about yung kanyang buhay na walang mga kompromiso at buo ang kanyang karakter at puro ang kanyang intensyon sa mga tao. Kapag sinabi niyang gusto kitang paglingkuran, naglilingkod siya, totoo. At sasabihin niya, kilala mo ako. Without doubt, kilala mo ako. Masasabi ni Paul yan. Kahit dun sa mga tao naghahasik ng kasinungalingan tungkol sa kanya, he's actually saying this. Alam nyo, my way of life. In my relations with so many people, he is confident dahil naninindigan siyang totoo siyang tao. Totoo siya sa ministeryo niya at totoo siya sa presensya ng Panginoong Diyos. How does it look like today sa ating mga Kristiyano? Do we really have good intentions? True intentions sa kapwa natin when we relate with them? Alam naman natin yun, especially may wisdom ka sa Panginoon or you pray sa Holy Spirit, makikinig ka palagi sa Kanya. Sometimes mapapansin mo the people's intentions are not true. But of course, kailangan mo naman yun. Hindi mo naman dapat husgahan yung tao. No? But you would know sometimes. It's wisdom eh. That people will be just there to manipulate. Or they just want power. They want control. They have their own agenda. Ano? O kaya gagawa ng mabuti, but they're expecting something in return in the future. Magpapasikat ngayon, may balak pala. Ano? Gagalingan ngayon, iba pala ang habol. Or, even the well-meaning people can be deceived by their own pride. Kala nila, okay. But because they don't listen to other people, di nila papansin, they're actually being prideful. Yun ang dapat na iwasan natin, mga kapatid. When we start closing our ears and our eyes and our hearts from other people's feedback, si Paul, hindi sarado siya. Nakinig siya. At nalaman niya kung anong totoo at hindi na pinagsasabi sa kanya. I think we should also practice that. We should listen to other people's feedback. We should listen to other people's opinions. Learn from other people. Ano? This is true of Paul. Papansin niyo po ano sabi ni Paul. Sinabi niya ba, now this is my boast. My conscience testifies that I have conducted myself. Yung bang sabi niya? O ito. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world. Anong difference nun? Was Paul working alone? Or Paul is working with a team? He has a ministry team. He is working with other leaders. This is not about Paul alone. The success of the mission of Paul, of course, by God's grace. At malalaman niya natin later on. But he was dependent, of course, by the grace of God, on the grace of God, but also the grace of God in other leaders and ministers and people na kasama niya. In fact, we may learn na hindi siya minsan na nagsusulat nito. He is writing with his team. Minsan na-attribute natin lahat kay Paul, yung galing ng pagsusulat. But when we realize how people write back then, it's a team effort pala. And even yung teachings ni Paul is a team effort. In fact, si Paul ay dinidisciple din ng ibang teacher. He was also being discipled by other teachers. Hindi lang nung panahon na Pariseo pa siya. Even nung naging Kristiyano siya, he was discipled. So that's part of integrity. Na tayo bilang mga Kristiyano, we listen. We need help of other people. Kasi paano mo naman masasamaya sa ayos ang isang bahagi ng pagkatao mo kung hindi tayo nakikinig? Ang goal ng integridad is wholeness. So kung
Mag-a-assume lang tayo na kilala natin lahat-lahat ng parte ng buhay natin and na ma-manage natin, baka pride yan. We need other people to tell us kapag nagkakamali tayo. Hindi naman tayo perfect eh. Walang perfection dito. The goal is integrity. Ano? So, of course, the purity of our motives. Ganun ba tayo mga Kristiyano? How can we be pure? Siguro, the best way, later malalaman natin, is to align ourselves sa mga motibo ng Panginoong Diyos. Tama po? Kasi, marami naman tayong magagandang motibo eh. Ano ba motibo ng lamok na to? Maraming mga magagandang motibo. Sometimes, hindi natin alam na yung mga magandang motibo ay hindi yun yung wise na motive. O hindi yun yung makakatulong na motibo para sa ibang tao. So sometimes our good intentions do not actually help or do not actually translate to being helpful. But when we align our motives with godly motives, tignan niyo po yung translation niyo dyan sa sinasabi ni Paul. It's godly sincerity ang sinasabi dyan. It is not any other ways or kinds of sincerity. It's a godly sincerity. In fact, kapag translate natin yan strictly from the Greek, it's of God. The sincerity of God. Na baka misinterpret natin of saying na hindi ko sinseridad ng Diyos. But it actually means yung sinseridad mo na nakalinya sa Diyos. Ano? It is not just any other sincerity. Na sometimes mapapanood natin sa mga TV shows, especially in Big Brother, nagpapakatotoo lang naman ako eh. So, okay lang na murahin ko to. Okay lang na magsabi ako ng pangit na mga bagay sa taong to. Okay lang na hamakin ko yung mga taong to. Sinasabi ko kung anong nasa puso ko. I am sincere. But is it the sincerity of God? Is it godly motivation? Is it pure? Is it purely an intention that will benefit that person? No. Maybe it's what benefits you. That's not the authenticity, the wholeness, the simplicity, the purity, the integrity that we're talking about. It must be aligned with God. So Christians, how pure are our intentions? How whole is our character? How authentic are we when it comes to our holiness and when it comes to our hardships? Are we true about it? So mga kapatid, when we are practicing integrity, ito yung mga bagay na yon. Integridad na may simplicity, meaning wala kang kompromiso. Wholeness, meaning consistent ka sa lahat ng area ng buhay mo. And purity, meaning puro nakabutihan ang intensyon mo sa kapwa mo dahil nakalinya ka sa intensyon at motibo ng Panginoong Diyos. That is something that we should practice. Now, I mentioned about hardships. Paano kapag naghihirap ka na? Ano? Paano kapag inaatake ka na ng mga kaaway mo, ng kasinungalingan, ng chismis, ng fake news? Limutan na lang ba ng integridad? No. Sabi ni Paul, no. In fact, yun ang ginagawa ni Paul at yun ang pinagdadaanan ni Paul. At naninindigan siya. Ito ang aking ginagawa. Ito ang aking karakter. Kilala niyo ako. Mananatili ako sa mission ko. Mananatili siyang maging tapat sa Panginoong Diyos. Hindi siya magkokompromiso. He will continue on serving the people with integrity. Sometimes kapag may atakin, ayoko na dyan, ayoko na mag-serve sa mga taong yan. Ang hirap nilang kasundo. Mga toxic yung mga tao dyan sa church. Ayoko na magsimba dyan. Mga toxic yung mga tao dyan, ayoko nang makasama yan sa buhay sa ministry. There are reasons naman to avoid people who are not helpful sa ministry and who are not helpful sa spiritual growth mo. If it causes more damage than opportunities for you to grow, there's a reason for that. But that's not
itabi muna natin yan sa konteksto ni Paul. Pursuing integrity dahil meron siyang calling na maglingkod sa mga taong to. Pag malinaw sa iyo yung motibo ng Diyos, na yun din ang motibo mo, yun din ang intention mo, yun din ang goal mo sa buhay, at naniniwala ka na wala ka nilalabag na batas ng Diyos, malinis ang konsensya mo, kahit anong pang kahirapan, susuungin mo. Kahit kamatayan, sabi ni Paul. Para na nga kaming mga patay, sabi ni Paul eh. Susuungin mo. Sabi sa commentary ni Mark Seyfried, sabi niya, despite all outward circumstances, kahit ano pang nangyayari sa paligid niya, and his own human weakness, kahit yung sarili niya mismong weakness, Paul is confident. He acted in boldness and remains confident because, and only because, mamaya mararaman natin yan, kung bakit siya nananatili. But he carries him along, to the end of the good purposes of his Creator. He continues on with his purpose. Kailan lang ba tayo magiging sincere? Kailan lang ba pangangalagaan ang ating integridad? Integrity is integrity sa kahit anong pagkakataon. It is no longer integrity kung kailan lang siya komportable. So even in trials, in hardships, yung mga nangyayari sa paligid natin o ngayon, kahit minsan parang wala naman ang ibang nag-iisip ng katinuan. So mag-give up na lang din ako. Parang wala naman ang pag-asa. Parang lahat umaayon sa kasinungalingan. O kaya parang lahat nagkukompromiso na. Okay na to. Pwede na akong mag-excuse sa integrity. But Paul pushed forward, remained with his integrity and his purpose. How many times have we been in that kind of situation, mga kapatid, sa buhay natin? Na yung integridad natin hanging by a thread because of our own struggles or because of people attacking us. Minsan madaling, ito din naman ang pagkakakilala niyo sa akin eh. Ganito naman sinasabi, hindi panindigan ko na. Hindi madaling magganon eh, bumigay. Total, masama din naman ako sa tingin niyo kahit anong gawin ko. Masamain ko na kayo. Gagawa na ako ng masama. Akin na yung mga kickbacks dyan sa mga komisyon under the table. Wala namang matino sa mundong to eh. Lahat tayo masasama. Narinig ko yan. Lahat naman tayo daw may corruption na ginagawa. Ganun ba ang integridad? Of course, hindi. Integrity is even to the point na halos mamatay ka na. Specifically sa point ni Paul. You will not give it up. Alam natin yan sa mga trabaho nyo, sa mga kapaligiran nyo, how integrity is being challenged and you're given the opportunity or the responsibility to choose what is good. Kahit saan. Narinig natin mga kwento nyo or yung mga hindi nyo pa naikwento. Mga challenges nyo sa integrity. Especially at these times, hindi na yan. Kumbaga, integrity is no longer prized character, but for us Christians, it should be a prized character. Pero kaya ba natin talaga to by our own? People can have integrity sa career. That's good. People can have integrity as a family person. That's good. People can have integrity in other ways of life, but as a Christian, napakadali lang magkamali. Napakadali na mawala ang integridad. O napakadali na pagdudahan ang iyong integridad. Especially when other people are already defining you. Ganito yan eh. Sa tingin ko, walang integridad yan. Or, especially when there are many good ways to do things. Ito, mas magandang resulta. Ito, parang nakita ko to ginagawa ng ibang simbahan o ng ibang tao. Baka pwedeng gayahin. Ito, may konting kompromiso, pero mas
Mas madaling gawin eh. At para mas ma-achieve natin yung goal nito. No? It's easy to lose our integrity if we rely on ourselves. Sabi ni Paul, now this is our boast, our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world and especially in our relations with you, with integrity and godly sincerity. We have done so. Ginawa niya daw ito. Sa paano? Relying not on worldly wisdom, but on, complete the sentence. Relying not on worldly wisdom, but on God's grace. Kanino daw siya nakadepende? Sa grasya o sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, hindi sa fleshly wisdom. Of course, there are good things sa wisdom ng mundo. Pwede mong i-adopt yun. But be wise talaga. Why? Because kung hindi ka biblically wise, then madaling i-adopt yung wisdom sa mundo na may nakapackage na kompromiso. Madaling tanggapin yung mga half-truth na may katambal na kasinungalingan. Madaling kunin yung mga magagandang oportunidad na sa dulo nito may pagbaliktad. So kung wala tayong wisdom from the grace of God or by the grace of God, mahirap ang integridad. Patuloy na sinasabi ni Mark Seyfried, sabi niya, fleshly wisdom is invariably bent toward personal advantage. Ito na yung isa sa mga ways na masisense mo eh. If it's about personal advantage over the welfare of other people, that might not be the welfare or the will of the Lord. No matter how good and devout it might appear outwardly. Ano? Sabi ng isang assignment namin sa spiritual formation, paano mo daw ma-differentiate yung totoong spiritual formation sa rules lang na sinusunod mo bilang isang Kristiyano o isang member ng simbahan? Isa sa mga sagot ko, sabi ko, ang totoong spiritual formation nakalinya kay Kristo. Hindi lang sa pagsunod sa mga batas at mga alituntunin, mga principles or mga rules ng simbahan. Well, in fact, magaganda yon kapag nakalinya sa Panginoong Diyos. But there will be times that you will have to go out of what is defined of what a good Christian is ng ibang mga tao if it is now the right thing to do as a follower of Jesus. Pag sinasabi, hindi naman yan yung natin ministry natin ngayon. But you see a brother who is very needy at that moment. You see an opportunity to practice forgiveness and love. That's spiritual formation. You go outside what people are expecting of you or what might appear religious and spiritual outside. But on the inside, you feel you're led by God. This is what the Word of God says. At the same time, kapag tinatago daw natin yung true motives, fleshly wisdom yun. Sometimes maganda yung intention natin kaya hindi natin dinidiretso dahil mayroon pala tayong personal agenda. And even from ourselves, yung sinasabi ko, sometimes hindi natin alam yung totoong agenda natin, tayo mismo hindi natin alam. That's why it pays to be reflective. So wag laging nagmamadali. Ito wag laging aggressive mag-react. Wag laging aggressive mag-respond. Wag laging magmamadaling mangyari ang mga bagay because sometimes ourselves deceive us. And there lies the danger na madadamage ang integrity natin because our true motives, even us, we do not know. Even us, we think na ito pala ang motibo natin, pero sa totoo lang, kung saan tayo mas nagiging masaya talaga sa resulta, yun pala yung motibo natin. And the use of other people for own gain under the mask of godly goals. Nangyayari yun sa mga simbahan. Hindi ko maintindihan bakit, kasi hindi ko ito makita sa Biblia, especially kay Paul, or kahit sa lahat ng mga character sa Biblia.
Hindi ko maintindihan bakit may ibang mga ministries or movements, Christian movements, na palaging high. Now, hindi ko sinasabing addict. Sabing high na parang laging, ang ministry is explosion, supernatural, super Sunday, super growth, no? Big impact, no? Big movement, energized. Parang, nakakapagod pakinggan. Parang hindi makatotohanan. Always expansion. Always strength. Always power and authority ang mga hina-emphasize ng mga bagay-bagay. Always big. Always grand, ano? Under the mask of godly goals. Under the measurement, the goal na mag-measure ka na mag-expand. Malalaman-laman mo, yung mga tao pagod na. Yung mga members pagod na. Puro lang soul winning, pero yung soul nila napabayaan na. Puro lang event. Puro ministry. Papabayaan ng mga pamilya, papabayaan ng mga personal na mga growth nila din. Of course, corporate growth is very much important. Pero hindi yun ibig sabihin puro events. Hindi ibig sabihin nun puro mga explosive na mga pangyayari sa buhay. At madaling mapuwersa ang sarili natin at mamuwersa ng ibang tao kapag hindi natin alam ang totoo nating ginagawa o intention. And this is why the person of integrity must rely on God. Ang integridad na nanggagaling sa Diyos para kay Pablo is aligned hindi lang sa motibo ng Diyos, kundi maging sa mensahe ng Diyos. Ano ba ang mensahe ni Kristo? You can fool other people with good messages, but the good message is Christ. Sorry, pero maraming kultura na Christian culture, Christian worldview, Christian intentions, Christian movements. I just don't see how Christ is pleased sa mga pangyayari, sa mga intention. Regardless of how Christian you define it as it is. Pag tinabi mo yan sa mensahe ni Kristo, it falls short. When it falls short, then it's not really Christian. Regardless of how good your intentions, our intentions are. Pag tinabi mo yan sa turo ng Biblia, yun lang naman eh. People can say, well, ito yung napag-aralan ko eh. This is the new thing. This is the theology that we know. This is the tradition that we know. This is the movement that we know. But is it what Jesus is saying? Yun lang naman eh. Simple lang naman talaga. Itapat mo lang kay Jesus. It will fall or rise sa integrity ng mensahe ni Kristo. Is it aligned with the love of Jesus, with the justice of Jesus, with the peace of Jesus, with the purposes of Jesus, with the message of Jesus? Kung hindi, madali kang masway and think that it is godly and Christian to support the harm, the hurt, the hatred towards other people. I'm saying that because that is happening around the world. Under the mask of the name Christian and quoting Bible verses without really understanding what it means. Ang message ni Jesus, the good news of Jesus. Yun lang naman sa akin. If you survey many teachings, survey theologies and traditions around the world, the best measure is to measure it, and the only measure pala to be Christian is to measure it with the measure of Jesus, the message and the motive of Jesus. And there you can say
na kung ako ay nakalinya sa mensahe at motibo ng Panginoon, then you can be confident that the strength, the grace, the wisdom will also be provided. We need no other assurances more than the assurance na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 18, Matthew chapter 20, 18, Matthew chapter 28, 18 to 20. Ano? Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. You have a powerful Lord. Ang sabi ng powerful Lord na yan, go therefore and make disciples of all nations. O yes, sige, convert natin yung ibang nations. At ang mga tao, how? By baptizing them, by discipling them in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Okay, sige. Para ano ang content? Teaching them to observe all that Jesus has commanded you. That's the Great Commission. That's the conversion that we need to teach Jesus' teachings, not other things that could sound good. And there lies the assurance of God's grace. If this is the kind of integrity that we have, sabi ni Jesus, and behold, I am with you always to the end of age. Mga kapatid, mahirap magkaroon ng integridad sa mundong ito. Lalong-lalo na sa pagiging Kristiyano. But the promise, the assurance that we have is from Jesus. He will be with us. Pero nakakabit ito sa misyon. Ang misyon ay manindigan tayo sa utos ni Jesus to disciple all nations, to welcome them in the community. That's what it means to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, to invite them into the community, into the covenant of God, not to shun them away. And as we invite them, anong ituturo natin? Anong theology or tradition or doctrine o ano pa mang mensahe na ituturo natin? The teachings. The teachings that I have commanded, sabi ni Jesus. And from there, hindi ka na basta-basta mag-quote ng mga biblical passages from the Old Testament to the New Testament to support your own agenda. You will now study the whole Scripture in light of Jesus. You will teach the whole Bible according to the purposes of Jesus. Because sabi ni Jesus, all Scripture points to me. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 24, lahat ng sinasabi ni Moses at mga propeta at ng mga writings hanggang ngayon, ako yun. So hindi na lang to integridad ng ating pagkatao. Integridad na talaga ng ating pagkakristyano na may kinalaman na rin sa ating ministry at sa ating mensahe at sa ating misyon. So that's an overview of Christian integrity. And I hope there will be many times we will talk about that. Our pastors again and our elders will talk about that. And we will continue on to ask the Lord, Lord, you're with us. Then by your grace, teach us integrity. Teach us to be sincere. Teach us to be holy and authentic by your grace alone, by your wisdom alone. Yan ang ating paninindigan at hopefully palagi nating iiwasan ang temptasyon na maging pragmatic, what works best, or tumingin sa mga kasikatan, what's popular, o mag-focus sa kagalingan, But sa integrity, it is important because it defines our character, our calling, and our cause, which is the gospel of Jesus Christ. May the Lord bless us with His wisdom and grace as we continue to follow Him
upang ang integridad natin ay talagang masasabi natin mula sa Panginoon, hindi sa kung ano pa man. Amen and amen. Ngayon naman po, idadako tayo sa ating